talaga mamatay-matay ang isyong hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. At ngayon ay nadagdagan na naman ang pangalang involved. Walang iba kundi si Andrea Brillantes. Sinasabing fake news peddler daw ang nasabing reporter. Siyempre sa kabilang punto sasabihin nila silence means yes. Siyempre sasabihin naman sa kabila, nako, I will choose my battle. Sino ba naman ang hindi magkakagusto kay Daniel Padilla? Diba? Sino ba naman ang hindi magkaka-crush? Diba? Siyempre may mga imahe silang iniingatan, may mga love team silang pinoprotektahan. Nako, kung gusto nilang makikita sila, magagawa at magagawa nila. Naku, pwede silang mag-disguise. Mapagbigyan lamang ang kanilang mga gusto. Hello! Welcome back to my channel! Magandang araw! At kung anong oras naman ako napapanood, tapusin niyo po yan! Paki-like, paki-share, at mag-iwan ng komento. Pero magpakabait at huwag pabibiktima sa clickbait. At dahil walang maling opinion, tayo po ay makikiosyoso sa bawat kwento, makikisali pero hindi makikigulo. At ako ang inyong marites na maghahatid sa inyo ng mga intriga na Chikadora! At ito ang latest! Lumawig na nga ang isyong hiwalayan nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla. At ngayon ay nadagdagan na naman ang pangalang involved. Walang iba kundi si Andrea Brillantes. Naku, saan ito nagmula at saan ito patutungo? Hindi talaga mamatay-matay ang isyong hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. O mga tanong, mga bulong-bulungan na mga nakapaligid sa kanya, lalo na ng kanyang mga tagahanga. Lalo ngayon at na-involved na sa kwento si Andrea Brillantes. Naku, dagdag na ingay at gumulo talaga ang mga pangyayari. May mga bashers sa kapwa basher, mga trolls sa mga kapwa trolls, sa mga tagahanga laban sa mga tagahanga. Naku, batuhan ng mga masasakit na salita at maging personalan. At sa kabila nga ng ingay na yan sa apat na sulok ng showbiz, nako, wala pa ring paglilinaw, wala pa ring pagkukumpirma sa mga taong involved, sa mga taong sangkot sa isyong ito. Mula kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Maging sa kanilang mga kaibigan at mga malalapit sa kanila at maging sa kamag-anak nila, sa kanilang pamilya, tikom ang kanilang mga bibig. Hindi ko alam kung bakit kailangan ipagwalang bahala, pero syempre, may mabuting na idudulot pa rin ang kwentong ito. Syempre, the more na pag-uusapan, the more na magulo, may mga relevant ang mga taong sangkot dito. Diba, pag-uusapan. At hindi talaga maaalis sa showbiz ang kasabihan na bad publicity is still publicity. Kasi kung ayaw nila ng gulo, ayaw nilang pag-uusapan sa ganitong pamamaraan, nako, isang tawag lang sa kanilang mga kaibigang reporter. At kung saang public places man sila pumunta, kung anumang events ang kanilang dadiluhan, nako, hindi malabong tanungin sila ng mga reporter at maaaring bigyan nila ng linaw ang mga isyong ito. Kung ayaw nila ng gulo, kung gusto nilang matigil ang mga ganitong chika. Diba? At kung ating matatandaan, ito ay nag-umpisa kay OG Diaz sa kanyang vlog. Sinasabi nga na ito ay galing sa isang source ni OG Diaz. At sinasabi din doon na ito ay hindi kinumpirma. Maaring binalitan nila sa kanilang show kasi siyempre material, pero hindi nila kinumpirma at nag-wish sila na sana hindi totoo. Ibig sabihin, maaring hinatid nila ang ganitong punto pero hindi nila kinukumpirma kung totoo. Kasi diba, saan ba naman nagsimula ang mga ganitong issue at mga bulong-bulungan? Hindi ba dahil sa pag-iiwasan umano ng Katniel? Si Daniel Padilla daw ay hindi naman naging full support dun sa pelikula ni Catherine na A Very Good Girl. Maging sa ABS-CBN Ball, maaring nakita silang magkasama pero hindi raw sila sabay rumampa at hindi naman daw sila sabay umuwi. May mga ganong issue. At maging sa concert ng The Course na dinaluhan ni Catherine Bernardo, naku, hindi nakasama si Daniel Padilla. Pero sinasabi na nakikita naman daw si Daniel Padilla sa ibang lugar nakasama ang kanyang mga kaibigan. So, ibig sabihin, nagkakaroon sila ng kanya-kanyang mga lakad at doon nag-umpisa ang mga bulong-bulungan, ang mga espekulasyon na hiwalay sila. At sa ngayon nga ay marami nang babas kay OG Diaz at sinasabing fake news peddler daw ang nasabing reporter. Nako! At syempre, deadma lang si OG Diaz at sinabi niya na sa tagal niya sa industriya, nako, alam niya na ang mga nangyayaring ito. Syempre, kakambal na ng pagiging kolumnista, ng pagiging reporter, ang mga ganitong senaryo. Diba? Sinasabi nga niya na sa kabila ng mga papuri niya sa mga ibang artista, ibibihirang-bibihira naman siya makarinig ng pasasalamat mula dito. At bilang pagbabalanse nga ng mga balita, nako, may mga artista din naman siyang nasasagasaan, nakukurot, napapalo, sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga ibinabalita, nako. Pero ayan, malayo pa raw ang karayom, pumuputok na. At sinasabing title pa lamang ng kanilang mga vlog, nako, nag-react na. At syempre, hindi talaga maiiwasan normal na ipagtanggol ng mga tagahanga ang kanilang mga idolo na umaabot na ng personalan.
Nako, kung ganito talaga kaingay sa showbiz, ibig sabihin marami talaga ang mga tagahanga na handang sumalo ng mga bala sa kanilang mga idolo. Lalo na ngayon na panahon ng social media, abot kami na ang pakikialam, abot kami na ang pakikisawsaw, magkokomento, ibibigay ang mga hinaing kahit hindi pinag-iisipan. Pero syempre marami na nakakapansin na sa kabila ng ingay ng mga ganitong isyo, nako, walang reaksyon, walang mga panig na ipinaparating sa kampo nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Syempre sa kabilang punto sasabihin nila silence means yes. Syempre sasabihin naman sa kabila, nako, I will choose my battle. Pero syempre hindi rin talaga mawawala ang puntong, nako, bakit ko pag-aaksayan ng panahon yan? Nako, wala akong time dyan, busy ako, marami akong ginagawa. Hindi totoo yan, kaya hindi ko kailangan ipaliwanag ang sarili ko. O diba, kaliwat ka may mga reaksyon, kaya gumitna ka na lang. Mapapansin ka pa rin naman. At gaya nga ng sinabi ko kanina, nako, nauugnay na ang pangalan ni Andrea Brillantes na sinasabing lihim na nagkikita sila ni Daniel Padilla. Tsaka diba, kung ating matatandaan kung tayo ay magbabalik tanaw, nako, hindi naman inililihim ni Andrea Brillantes na may pagtingin siya sa binata. Ibig sabihin, crush niya si Daniel Padilla or humahanga siya, maaaring sa Katniel o maaaring kay DJ. Diba? Open naman ang dalaga doon. At wala naman sigurong masama, diba? Sino ba naman ang hindi gusto kay Daniel Padilla? Diba? Sino ba naman ang hindi magkaka-crush? At nabanggit nga din ni OG Diaz na hindi makikipagtrabaho si Catherine Bernardo kay Andrea Brillantes. At syempre kung anong rason ako, hindi naman nilinaw ng nasabing reporter. Sa mga panahon nga ngayon ay putok na putok ang pangalan ni Andrea Brillantes. Mula nga sa paghihiwalay nila ng basketballistang si Richie Rivero, nako, hindi na matigil-tigil ang ingay at ang pangalan ng dalaga ay nasangkot na kung kani-kanino, maging kay Daniel Padilla ngayon. Hindi rin naman talaga may ipagkakaila ang ganda at karisma ng dalaga. Nako, napaka-sexy at talaga naman napaka-expressive niya. Talagang sinasabi niya kung anong gusto niyang sabihin. Minsan niya ang sinasabing pagpapakatotoo ng dalaga ay minamasama na ng iba. Pero syempre, deadma ang dalaga kasi alam niya sa sarili niya kung ano yung totoo, sabi nga niya. Pero syempre, marami naman ang hindi naniniwala na lihim na nagkikita ang dalawa, si Andrea Brillantes at Daniel Padilla. Lalo ngayon, sa panahon ngayon, nako, isang click ng camera, makita lamang ang mga artista. Kahit nga nakatalukbong, nakikilala. Kaya ipopost nila at ipopost yan sa social media kung meron man silang mga resibo. Diba? Kaya diba, sa panahon ngayon, hindi lamang chika ng source ang mahalaga. Dapat may resibo ring ipinapakita. Pero marami rin ang nagsasabi na kung lihim nila talagang gagawin at gusto nila, naku, magagawa at magagawa nila. Naku, pwede silang mag-disguise. Mapagbigyan lamang ang kanilang mga gusto. Diba? Siyempre may mga imahe silang iniingatan, may mga love things silang pinoprotektahan. Naku, kung gusto nilang magkita, magkikita sila. Kumbaga walang ebidensya, walang resibong ipapakita. Kaya kung totoo mang nagkikita, naku, lihim nilang dapat gawin. At hindi nila dapat ipakita sa madla. Pero sa kagwapuhan ni Daniel Padilla, nako, marami rin naman ang mga dalagang na-involve sa binata. Sila Loisa Andalio, sila Barbie Imperial, sila Jasmine Curtis, marami pa, di ba? At hindi katakataka yun. Si Daniel naman ay kahit may girlfriend na hindi pa naman kasal, pwede naman talagang may iba ang hihip ng hangin at mapunta siya sa ibang dalaga. Pero lagi natin tatandaan, kung may usok ay may apoy. Minsan ang mga issue sa showbiz ay hindi naman bigla ang nangyayari, kundi may mga pinagmumulan. Di ba? Kung ating pag-aaralan, ang isyong pinagmulan nito ay ang kanilang hindi pagsasama ng madalas, gaya ng mga nakaraan. Ibig sabihin, dun sila nasilip at dun sila naumpisahan. Pero ang lahat ng ito, alam nila na parte ng showbiz, kabahagi ng showbiz, at ingay ng showbiz. Dahil buhay nila ang showbiz. Alam nila kung ano ang tama at mali, kung ano ang gusto nila at hindi, at karapatan nilang itago ang mga pribado sa kanilang buhay, at isang pribilehiyo para sa mga tagahanga, ang isiwalat nila ang kanilang personal na buhay. Diba? At kung ano man ang kontrobersyal na bumabalot sa kanila, nako, nasa kanila ang karapatan kung magpapaliwanag sila o hindi. Diba? At yan lamang po ang ating mga chismax for today. Maraming salamat at mag-iingat po tayo kahit saan man po tayo naroroon. At syempre, kung kayo po ay may mga opinion, suggestion, reaction, paki-comment down below. Maraming salamat at palagihang lambing sa tagapanood sa akin. Na kung hindi pa kayo nagsusubscribe, ay mag-subscribe na kayo. Hit the bell button para updated kayo sa mga chismax at ganap ng inyong all-around kasama at kachika, Nemya Chika Dora!